Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Edmar na sa batch 3 at ang aking daily devotion. At yung araw pag-uusapan natin ay Christianity and Government. At ating Bible verse ay mula sa 1 Samuel chapter 8. Sasabi sa description yung araw, but when they said, "Give us a king to lead us," this displeased Samuel. So he prayed to the Lord. Ito ay sa 1 Samuel chapter 8 verse 6. Sa 1 Samuel chapter 8 mga kapatid, humiling ang Israel ng isang hari. Gusto nila ng maging katulad ng ibang bansa, may human king na naglilid sa kanila. Sa unang tingin ay parang normal lang ito, pero para sa Diyos ay may mas malalim na issue ito sa kanya. Hindi lang basta leadership ang hinahanap nila. Tinatanggihan nila ang Diyos bilang kanilang tunay na hari. Nalungkot si Samuel dahil dito mga kapatid, kaya nanalangin siya sa Diyos at sinabi ng Diyos sa kanya na hindi siya nire-reject ng mga tao, ang Diyos. Ipapakita nito na minsan gusto natin ng control at visible na leader kaya magtiwala sa Diyos na hindi natin nakikita. Binalahan din ng Diyos ang Israel kung ano ang mangyayari kapag nagkaroon sila ng hari. Nagkaroon sila ng abuso sa power, kukunin ng kanilang resources at mawawala ng freedom. Pero kahit alam nila ito, pinilit pa rin nila ang gusto nila. Lalo rin minsan sa buhay natin kasi mga kapatid. We want things our way. Gusto natin ng control, gusto natin ng mabilis at sagot, at gusto natin ng something visible na pwedeng nating sandalan. Kaya minsan mas pinipili natin ang sistema ng mundo kaysa sa paraan ng Diyos. Ang Christianity at government ay magkaiba pero may connection. Ang government ay tao ang nagpapatakbo kaya may limitasyon at pagkukulang ito. Pero ang Diyos ang ultimate authority. Hindi mali magkaroon ng leaders pero hindi sila dapat na maging kapalit ng Diyos sa buhay natin. Bilang Christians mga kapatid, tawag tayo ng maging responsible citizens niya. Sumunod sa batas at magrespeto sa authority. Pero higit sa lahat, ang loyalty natin ay dapat na sa Diyos. Hindi masama magkaroon ng sistema o leader sa buhay. Pero kapag mas nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa Diyos, doon nagkakaroon ng problema. Sa uli, pinapakita ng kwento na ang tunay seguridad ay hindi nanganggagaling sa government, sa leader o sa sistema kundi sa Diyos lamang. Kaya mga kapatid, saan ba tayo mas nagtitiwala ngayon? Sa tao at sa sistema ng mundo o sa Diyos bilang tunay nating hari? Magtiwala tayo sa Diyos ng higit sa lahat mga kapatid. I-respect ang kanyang authority sa paligid natin, pero siguraduhin natin na ang puso't pananampalataya natin ay nakasentro sa Diyos, hindi sa tao. Kaya mga kapatid, sa ating devotion ngayong araw na pakaganda ng matututunan natin na hindi tayo dapat nagdedepende sa leader na tao. Dapat nakadepende pa rin tayo at nagtitiwala pa rin sa Diyos natin. Dahil bagamat ang government o leader ay tao na naglilid sa kanila, pati ang Diyos pa rin ang supreme authority na tumutulong at nag-guide sa atin hanggang ngayon mula pa noon. Kaya mga kapatid, di nagtatapos sa akin din devotion. Maraming salamat sa panonood.